Okay. Tinawagan niya, nasa bahay yan. Anong listahan? Nakabumalas. Pagkabuo ko madali na lang na kasi doon sa mga ilang muna kaya akong dito sa kayo sa kaya mo sa likod hiyaman sa buso hindi niya malaki ka Okay. Nasaan yung ano ko? Oh, sino nag-serve si Aoy? Bismillah, yung tubig, yung tubig. Matulog kayo? So, bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, pahingin ng tubig, okay lang. Tubig. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. So, mga kapatid, inshallah subhanahu wa ta'ala, ating ipagpapatuloy ang ating talakayan na may kaugnayan sa maita. Tulad ng sinabi natin, ang maita o corpse or dead animal ay nahati sa dalawang kategorya. Ang unang kategorya, ito ay ang maita najisa. Ang impure maita. At yung pangalawa is maita al-tahira or pure maita. Okay. So, tatapusin natin ang pagpapaliwanag regarding sa najis na maita o maruming maita. Okay. Mayroon akong katanungan as a review. Ito yung senaryo mga kapatid. So, ano ang ibig sabihin ng debug? Sige nga, parang review lang sa inyo. Debug. Aywa? Paano kung wala ka talaga dito? Okay? Debug is? Tanning. Paki-explain ang ibig sabihin ng tanning. proseso O proseso ng ano? quarantine sir Quarantine. Hindi. Ang quarantine yun, Jalala. Ang debug, ito yung proseso ng o proseso ng pagpapatuyo
Tatawag ng balat. Oh, ng balat ng hayop. Ayaw. Tapos ibababad ito sa init na ilalim. Okay, sa init ng araw, lalagyan ng asin o anumang binigar o anumang katulad nito para sa ganun ay okay, parang Iba. para matanggal kung ano man yung dapat tanggalin at para maging malinis. Ayun yung ibig sabihin ng dibag sa Arabic term. Okay, halimbawa, kumbaga sa pinakasimple sa atin yung bulad ba? Oh, halimbawa, kukuha ka ng isda mula sa karagatan at gusto mong gawin siyang tuyo, so dadaan sa proseso ng dibag. Oh. Diba? Lalagyan ng asin, tapos ay ano pa? Ipipreserve, tapos ibababad sa init ng araw o ilalim ng araw o anumang katulad nito. So yun mga kapatid, hanggang sa magiging tuyo. Ang Arabic niyan ay dibag. Ninaw? Diba? Another question. Kapag ang balat ng mga hayop na kung saan ay naninirahan sa lupa, subalit ito ay maita. Maita, alam natin ang ibig sabihin ng maita, right? Okay. So, kukunin mo yung balat nito. Ninaw? Tapos, natan na siya ngayon. Ang nung hukom, malinis, pwedeng pakinabangan, malinis o hindi? Tahir o najis? Depende sa height. Sabi ko, yung hayop na pwedeng at maaaring kainin ng laman, nung buhay pa ito. Pero may sa Namaita na siya. Ibig sabihin, siya ay hindi kinatay, namatay na hindi ayon sa proseso ng Sharia. So, maita. Tapos, siyempre, bawal ang laman, right? Bawal mong kainin. So, ang gagawin mo para mapakinabangan at least mula rito, kukunin mo yung balat. Subalit, dumaan nga sa proseso ng tanning. Okay. Tahir o najis? Sino nagsabing najis? Nag-iisa ka lang najis, Kaya mong ipagdanggulan sarili mo? Against all odds? O sige nga. Justify. Kasi Ustad, kaya na this, di ba, hindi nga nakatay. Hindi pwede kainin yung laman. Yung kaya mo pala. Hindi mo naman kakainin yung balat eh. Kaya na, Ustad, ano nga. Nakitan ka Oo. Ang gagawin mo ngayon, ay gagawin mo siya, halimbawa, jacket o leather, pa-warm during the winter, o kaya ilalagyan mo, i-ano mo siya, parang tablecloth o anumang katulad nito. So, para sa'yo na najis. Saan ka nung diniscuss natin yan? Alam ko nandito ka eh. Mga oras na yun eh. Hindi najis. Tahir. Diba? Ano ba yung hadith mga kapatid? Ida dubigal ihabu faqad tahura. Sabi ng Prophet sallam. Diba? Kapag ang isang ihab, anong ihab? Ang balat ng hayop. Okay? Na maita, kapag ito ay dumaan sa proseso ng dibag, ay magiging malinis. Diba? Magiging tinatawag na malinis. Okay? Sabi natin kanina, yung hayop na ano. So ngayon, i-ano natin, paano halimbawa, meron kang nakitang leon. Patay na siya. At alam natin ng leon na hindi maaaring kainin, right? Patay na siya. So, medyo maganda yung balat pa niya. At gusto mong gawing leather, gawin mo siyang, gawin mo siyang, coat. Okay? Balabal. So ngayon, dinaan mo sa tanning. Diba ang tanong, najis o tahir? Najis. Tahir. Tahir, Ustad. Tahir. Yes. Anong dalil? Okay. Good. Dalawang opinion ang mga skolar. Sa bagay na ito, unang opinion, para sa opinion na ito, pangkalahatan, na lahat ng hayop, ito man ay pwedeng kainin o hindi pwedeng kainin, kapag ang kanyang balat dumaan sa taning, maliban sa aso at saka baboy, ay magiging malinis. Malinaw? Yan ang unang opinion. Na kung saan yung hadith na na-discuss natin, yung hadith na pangkalahatan,
na binanggit natin kanina. Linaw? Ngayon, pangalawang opinion, sinabi na ito ay hindi magiging tahir. Malinaw? Sapagkat, para sa kanila, yung ihab, yung word na ihab, ay applicable lamang doon sa mga hayop na pwedeng kainin. Malinaw? Kasi nga, yung hadith na kanilang minention, ay yun yung mga senaryo na kung saan ay may mga ilan sa mga sahaba na kinalagad ang patay na aso, patay na na tupa, no? At pagkatapos ay sinabi ng Sallam, anong gagawin niyo? Bakit hindi niyo pakinabangan ang kanyang balat? Sabi ng mga sahaba, yan ay mayta, ya Rasulullah, patay na yan. Okay, subalit sabi niya, ang ipinagbawal ay ang karni na kainin. Subalit ang skin, proseso, kapag dumaan sa dibag, ang kanyang balat ay nagiging malinis. So para sa kanila, yung ihab na yun ay applicable lamang doon sa mayta ng hayop na pwedeng kainin. Kasi nga doon. Pero tulad ng arguments natin, walang direktang words ang Propeta Muhammad na ang ihab ay applicable lamang doon sa mga hayop na pwedeng kainin. Kung sa bilang pilis ko sa una, kung ilan ba na yung labit na yun, na nagalan di ba, na tayo, makain na tayo, hindi pong gamitin, pinatuloy na ladis. Pero hindi ba siya gamitin, sa tuloy siya lang, hindi siya nagtabi sa konta. Now, kung kukunin mo yung unang opinion, pangkalahatan yun na pwede. Unang opinion, especially sa mga Malikiya scholars, walang problema sa lahat ng mga hayop na ang kanilang balat, namatay, ang mayta, na ang kanilang balat dumaan sa proseso ng dibag, maliban sa hayop ng aso at saka baboy. Nagkasundo lahat ng mga scholar dyan. Okay? Ay pwede mo siyang panginabangan. Ibig sabihin, tahir siya. Kung kukunin mo yung opinion na yun, walang problema na gamitin mo sa sala. Pero kapag kukunin mo yung pangalawang opinion, especially ito yung opinion ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, maging Sheikh bin Baz, no? Maging si Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, ito yung kanilang opinion, sabi nila na ang magiging tahir lamang ay yung skin na dumaan sa dibag mula sa mga hayop na pwedeng kainin. Pero kapag hindi pwedeng kainin, para sa kanilang opinion, ay najis. Hindi siya tahir. Okay, now, para sa akin, at yun ang pinaka-safe na pananaw, syempre. But when it comes to argument kasi, kapag pag inag-usapan natin ang dalil, medyo komplikado at medyo, kumbaga, controversial yung tinatawag na dalil. Khilaf. Oh. Ha? Lakin an-nasu laysa wadih. Kasi ang mga dalil kasi na hindi siya, ito kasi yan mayroong evidence pero walang pinupunto yung proof, yung evidence mula sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang saan nag-ugat yung hindi pinagkakaunawaan nila? Nag-ugat dito sa word na ihab. Diba? Idha dubigal ihabu faqad tahura. Okay, kapag ang nadibag na ang ihab, nagiging malinis. Now, dito sa unang opinion, ang ibig sabihin ng ihab dito ay balat ng hayop sa pangkalahatan. Okay, pangkalahatan. Okay? Sa pangalawang opinion, hindi sila pumapayag. Kasi sabi nila, ang ihab ay applicable lamang doon sa mga hayop na pwedeng kainin. Anong dalil nila? Kasi nga, yung senaryo sa mga dalawang narasyon ng hadith, okay? Tulad na sinabi natin kanina, na may mga ilan sa mga sahaba na hinalagkad ba yung patay na tupa. Sabi ng Propeta Muhammad sallam, anong ginawa ninyo? Bakit hindi niyo pakinabangan yung kanyang balat? Sabi niya, Rasulullah, patay na siya, mayta. Sabi niya, ipinagbabawal lamang ang pagkain ng laman. Pero kapag yung skin, okay, pag dumaan sa dibag, nagiging malinis at pwede yung pakinabangan. Now, dito, ang understand ng pangalawang opinion ng mga scholars, dahil sa senaryo na yan, at mga ibang senaryo katulad nun, na, which is, literally, ay, kumbaga, ay, yung hayop na yun? Tupa. Based dun sa senaryo ng hadith, tupa. Sabi nila, since tupa, yung ihab, applicable lamang doon sa tupa o anumang hayop na pwedeng kainin. Kasi as analogy. Kasi ang tupa pwedeng kainin. Okay? Para sa kanila doon lamang. Pero yun yung ijtihad nila.
Yun yung kanilang understanding doon sa hadith. Subalit, kapag tanungin natin, bakit? Pangunawa nyo lang naman yan ah. Iba rin yung pangunawa namin sa ihab. Kasi ang ihab, batay doon sa pangkalahatang hadith ng Propeta Sallam, na kapag nadibag ang ihab, ay ito ay tinatawag na nagiging malinis. So, ang ihab para sa amin, ay lahat ng hayop na namatay. Namatay kasi walang direktang salita ang Propeta Sallam na ang ihab ay applicable lamang sa tupa o ano mang katulad nito. Wala. Okay, kanino ano 'yon? Sa mga ng mga ulam, understanding ng mga scholar na ito. Okay? So doon nag-ugat yung di pagkakaunawaan o kaya doon nag-ugat yung pagkaroon ng iba't ibang opinion. Ninaw? So, siguro yung signing ng dalawang kilap, sa stand natin, walang mag-ingkar doon lahat. Lahat yun. Kaya kung paniwala mo, kung gusto mong sundin yung unang pananaw, it's up to you. Kasi walang kung meron na sanang statement ng Propeta Muhammad na sinabi niya, ang ihab ay pare lamang sa mga hayop na pwedeng kainin, walang arguments, walang pagtatalo-talo kasi sinabi na ng Propeta Muhammad. Yung aswang sa baboy, bakit? Pero specific yung dalawa. Kasi, Iwala rin doon sa... good question, sapagkat yung aso at saka yung baboy, that's a good argument. Talino ka. Okay? Yung baboy na yan, at saka yung aso na yan, lahat ng mga ulama na ito dito, nagkasundo sila pagdating dyan. Kasi nga, yan yung pagiging tinatawag na dumadumi nila ay mismo, innate na yan. Okay? Sila nilikha ng Allah, na talagang nature na sa kanila ang marumi. Kaya nga't nabanggit yan sa Quran at nabanggit mismo sa tinatawag na hadith ng Propeta Sallam. Sino yan? Yun yung doon. Kaya walang pagtatalo-talo dyan. Okay, malinaw ba yung mga kapatid? Kaya doon nagkaroon ng Kaya pag nalaman mo ngayon sa Babul Khilaf, ibig sabihin yung nagiging ugat ng hindi pagkakaunawaan at differentiate ng mga ulama, maintindihan mo. Alam mo nga kung saan ka lulugar. Diba? Kaya nga sabi natin, ang pinaka-safe opinion, yung pangalawang opinion. Kasi pag yun ang kinuha mo, walang issue. Okay? Ikaw naman kasi mahilig sa issue eh. Doon ka mamalagi sa unang opinion, bahala ka sa buhay mo. Okay? Okay, mga kapatid. So ngayon, at natalakay natin yung tungkol sa buto at sungay at mga kuko ng maita. Okay, anong sabi natin? Sabi ng mga scholar na ito ay najis. Yung buto, yung sungay, at yung mga kuko ng maita. Sapagkat dalil sapagkat itong mga bagay na ito ay nagaano sa tinatawag na dinadaluyan ng ugat o kaya ng dugo. Okay, especially yung buto, na kung kaya ito ay, alam natin na nagtataglay ng buhay, yung sabihin natin yung anumang dinadaluyan ng dugo. Linaw, kaya nagiging najis ito. Okay? So, tapos na tayo sa mga kapatid. So, ikaapat na sangay, yung balahibo, which is yung hair, yung wool. Okay? Ano bang yung wool? Wool. W-O-O-L. Wool. Actually, sa araw nung sinerge ko sa Tagalog, lana. You know? Lana. Alam sa Tagalog, lana? Yung mga Tagalog, lana. Ha? Wala na. Lana. Ha? Parang ganon. Hindi siya lalangis. Iba kasi ang ito? Wool. Matalino ang bata. Para din siyang balahibo. Something like that. Yan, search nyo nga. Kasi parang makapal siya. Ganun ba? Binago na. Balahibo, lana, at hibla. Ha? Wool? Wool. W-O-L. Ano bang itsura ng wool na yan? Alam ko si wool, yung pader. Adocho. Ayun nga, para nga siyang niya. Oo, galing pa rin sa balahibo. Ewan sa 2000. Okay. So, iba pa rin yung hair. Parang fiber. Parang fiber. Buhok. Parang fiber, okay? At hibla, which is yung hibla, yun yung tinatawag na far. Actually, halos magkakaparehas lang ito. Pagkakaiba ng... May mga similarity. I-search ko nga. Okay.
Pinahirapan. I-search natin. Ano yung pagkakaiba ng tatlo na yan? Okay. Akala niyo hindi tayo marunong mag-search ha. At wool. Okay. Oo, yan, di ba nandiyan ang galing yung ano? Okay. Okay, basically yung hair, bilang pangkalahatang kahulugan, buhok, no? Ito'y tumutukoy sa anumang hibla na tumutubo mula sa balat or skin follicles na mga mammals, mga hayop na may balahibo. So, ginagamit sa tao, no? O human hair at minsan din sa ibang hayop, lalo na kung hindi masyadong makapal o hindi ginagamit bilang balahibo. Okay? So, ang katangian ng hair, maaaring manipis o makapal, tuwid o kulot, nag-iisa o hindi masyadong siksik, depende sa hayop. So, madalas mas mahaba at tumutubo ng tuloy-tuloy. Halimbawa, buhok sa ulo ng tao, hindi palagi nagsasabay ang pagtubo o paglagas. Okay, anyway. Ang fur naman, which is balahibo. Okay, bilang pangkalahatang kahulugan, isang espesyal na klase ng hair na makapal at siksik. Yun yung fur, ata yung pinakita niya, na bumubuo ng balahibo o coat ng maraming hayop. Pang-proteksyon laban sa lamig o init. Yun ang fur. Okay? Yung, alam mo yung opposite ng fur? Near. Joke. Okay. Ang wool naman, which is yun yung lana. Ang kahulugan niya is espesyal na uri ng hair o fur na kulot o crimp na napakakapal. Kadalasan mula sa tupa, pero meron din sa ibang hayop. Halimbawa ay ilama, cashmere goats. Okay? So yun yun. So, big sabihin, mga katangian pa rin ng buhok. Ang pagkakaiba lang is makapal, manipis, ang iba ay tigi-isa-isa, ang iba ay talagang bulto-bultuhan. Ang iba sabog-sabog, ang iba ay dikit-dikit. So, nangangahulugan, isang ano lang yan. Wool, fur, at saka hair. Okay. So, yun magiging paksa natin mga kapatid. So, ito yung balahibo, lana at hibla ng maita ng hayop na malinis habang ito ay buhay. So, dito, merong key points dito habang ito ay buhay. You know? Hindi habang buhay, ha? Iba yung habang buhay. Habang buhay. Habang may buhay. Habang ito ay buhay. Habang buhay pa. Habang buhay pa. Habang may buhay. Ang natang dugo ko ay umaalay. Para lang, yan eh, share yan ng mga lyrics, mga kapatid. Okay? So, dito, sa kategory na ito, okay, flesh can be eaten. Malinaw, ibig sabihin, pwedeng kainin yung laman. At the same time ay living. Malinaw? Ibig sabihin, ay buhay na buhay siya. So, paano halimbawa, merong makapal na tupa, merong tupa na makapal yung kanyang balahibo. Tapos, ang gagawin mo ngayon, gugupitin mo yung buhay pa yan ha, buhay pa, hindi pa patay. So, ang gagawin mo ngayon, actually, nakita ko yan sa mga sa YouTube. Tinitrim nila ngayon, kinakalbo nila ngayon, tapos ginagawa nila ngayong, okay, coat. Di ba? So, ang tanong, ito ba ay tahir? Ito ba ay najis? Ito ba ay marumi according sa Sharia? O ito ba ay malinis according sa Sharia? Okay, so yun ang pag-uusapan natin. So, alam na yung senaryo. So, halimbawa ngayon, ang gagawin mo ngayon, yung balahibo ng buntot ng kabayo, gugupitin mo ngayon. Tapos, ginagawa nila ngayon brush, mga make-up ng mga kababaihan. Di ba? Okay, ginagawa nilang suklay o anumang katulad nito.
O ginagawa nilang toothbrush. O ano man. Ang mahalaga is, especially may connection sa ating katawan. You know? So, so, pwede ba yun? Kapag nangyari yun, ito ba ay najis? Ito ba ay parumi? O ito ba ay malinis? Kasi kung malinis, ibig sabihin, pwede natin pakinabangan. Pwede natin gamitin. O tandaan natin ang pag ginag-usapan natin dito, mga hayop na pwedeng kainin habang ito ay buhay. Okay, so ang anumang nahiwalay, tandaan natin ito ay principle mga kapatid. Okay? Anumang nahiwalay mula sa mayta na buhok o kaya'y balahibo o lana ng isang hayop na tahir na malinis habang ito ay buhay, kahit pa ito ay hindi karaniwang kinakain, ay itinuturing na tahir. So, ibig sabihin ng rulings ay malinis. Malinis. So, kapag nangyari yan, kapag mayroon kayong alagang tupa, kung anong gawin nyo, kasi minsan, di ba, gusto nyong palaguin pa yung kanyang balahibo, so gugupitin mo siya, i-eraser mo siya, o pakapakinabangan mo ngayon yung kanyang balahibo. Sa anumang naisin mong gawin dito, especially nang ginagawa sa mga malalamig na lugar. Pagpinta ninyo. Ha? Pagpinta sa balat tayo. Balat. Ayaw yung balat yung balat. Pagpinta ninyo. O kasi tahir. Tahir siya. Ibig sabihin, pwede mong pakinabangan. Pwede mo siyang business, gawing business. Pwede mo siyang ibenta. Diba? Pwede mo siyang mag-create ka ng ano tapos ibenta mo. Diba? Okay. So, yun yung mga kapatid. So, ito ay tahir. Ito ang pananaw ng karamihan sa mga scholar mula sa Hanafiya, Malikiya at Hanabila. At ito rin ay sinabi ng isang grupo mula sa mga salaf. Nino? Oh. Yun, kasama yan sa buhok pa rin yan, bahagi ng ano. So, anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa pilikmata ng kambing? Gagawin mo rin pilikmata? Pilikmata dito. Saan? Sa sex? Ilang nabigyan sa dulo ng ano? Yung hari. Alam ko lang, ang alam ko lang kasi, bulitas eh. Hindi, may mga pilikmata talaga mo. Kasi magkapalit eh. Pilikmata. Kasiraan man yan. Dito po kasi hindi na daw kailangan sa... Ha? Kaano yun man, di ba? Harmful yan, uy, harmful siya. So, ikaw ba naman paano yun? Anyway, anong bang mga inisip ninyo? So, may mga talik dito, hindi katulad kapag ang buhok o balahibo ay binunot, iba binunot or pinagpag or nahulog ng kusa, sapagkat may mga karagdagang detalye ukol dito. Kasi kanina, gugupitin mo eh. Ihiwalay mo kung ba sa pamagitan ng gupit, no? May nagsabi na kapag ito ay binunot, ang mga ugat nito ay naglalaman pa ng bahagi mula sa maita. Kaya't ito ay nakaugat pa rin sa balat at may direktang ugnayan sa najasa o karumihan. At ang Allah higit na nakakaalam. So dito, nagkaroon ng different opinion sa mga ulama. Kasi kapag i-erasure mo lang siya, walang madadala mula sa laman ng maita. Di ba? Wala siyang ano doon. Kumbaga ay safe siya. Okay? Pero kawasa kapag binunot mo siya o pinagpagkusang natanggal, doon nagkaroon ng controversial. Kasi maaaring yung dulo ng buhok na yun, na galing sa balat mismo, maaaring mayroon pang laman, o di naman kaya ay may impluensya pa ng najasa dahil sa maita. Kaya doon nagkaroon ng khilaf yung mga ulama. Okay? Grabe itong mga ulama na ito, napakadetalyado. Okay, ano yung mga patunay na kapag halimbawa ito hiniwalay sa pamamagitan ng razor o anumang katulad nito ay tahir? So sinabi ng Allah sa banal na Quran, anong dalil? Sa Suratul Nahl, chapter 16, verse 5 ng banal na Quran. So this is a proof, no? So sinabi ng Allah sa banal na Quran, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. At ang mga hayop na tulad ng kamilyo, baka at kambing, at anumang katulad nito, ay nilikha ng Allah para sa inyo, o kayong mga tao. At ginawa niya ang mga balahibo nito bilang panlaban sa lamig. No?
at iba pang mga kapakinabangan na tulad ng gatas at balat nito. At nasasakyan din ng ilan sa mga ito. At mayroon din sa mga ito ang maaaring kainin. Okay? So malinaw yon. So ano yung punto ng patunay o ng ayan na ito sa paksa? Ang salitang dif, yung word na dif'un, okay? Meron kasing word na sa Arab, sa Quran na dif. You know? Dif'un, mga kapatid, ang ibig sabihin, ang salitang dif ay tumutukoy sa mga gamit na nagbibigay init ba, nagwa-warm mula sa balahibo. Buhok at lana ng mga hayop. So ang pangkalahatang pahayag na ito ay nagpapahiwatig ng pagpapahintulot sa paggamit ng lahat ng ito nang hindi naghihiwalay sa pagitan ng hayop na kinatay ayon sa Sharia at sa napatay na hindi ayon dito o tinatawag na maita. So dito sa ayan na ito ay pangkalahatan, mga kapatid, na kung saan ay sinabi ng Allah na may pakinabang ang balahibo, nagbibigay ng warm o ng init. So yun ay understand dito na ito'y pangkalahatan na sitwasyon ng hayop, maita man o hindi maita. Okay? Maita man o hindi maita. At ganyan sinabi ng Allah sa Surah An-Nahl, chapter 16, verse 80. Sinabi ng Allah, وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. At ginawa pa rin niya para sa inyo mula sa mga balahibo or wool ng tupa, buhok o far ng kamilyo at balahibo ng kambing. Ginawa niya ang mga ito bilang kagamitan sa inyong mga tahanan na pantakip, kasuutan, panlatag at palamuti na pansamantalang nagpapaginhawa sa inyo habang sa huling sandali ng inyong buhay. Di ba mismo, binigay yung kapakinabangan, binanggit mismo ng Allah yung kapakinabangan nito, mga kapatid sa panampalatayang Islam. So bilang punto, ang talatang ito ay pinapahayag bilang isang anyo ng biyaya mula sa Allah at ang tunay na biyaya ay hindi mailalapat sa isang bagay na marumi at hindi pinahihintulutang gamitin. So ang ni'ma sa Arabiko, biyaya ng Allah, applicable lamang ito sa pahir. Okay, sa malinis. Kaya, for example, kaya pag meron kayong sabihin natin, nakitang patay na hayop sa kalsada habang kayo nagbibiyahe sa isang disyerto, tapos sabihin mo, sayang naman ito. Okay, ibenta natin. Palabasin natin na ito ay kinatay. So, tandaan natin, walang word na sayang sa isang marumi. Okay? Malinaw? Sa isang tinatawag na marumi. Hindi may tuturing na sayang yun. For instance, halimbawa, sa pagkain, maging sa pagkain, mga kapatid. Tapos, ang dami-dami mong pagkain sa harapan. Alam mo na yung capacity mo, hindi ka katulad ni Asto na kahit ilang palanggana pwedeng kainin. Malinaw? Siya kasi nakikita ko eh. Na medyo matakaw dito eh. Malinaw? So, halimbawa, di ba? Isang napakaraming pagkain. Tapos, yung pagkain na yun ay hindi kusang kinuha mo. Kasi pag kusang kinuha mo, obligasyon mo yun. Liability mo yun kasi ikaw mismo ang kumuha. Pero yung bigla na lamang inihain sa'yo, di ba? Especially mga Arabo, bigla ka na lang napakarami, lalo pa sa mga kanilang mga ano nila. Di ba? Sampalanggana, tapos papaubo sa'yo. Di ba? No, pwede bang sabihin sa senaryo na sabihin na, bro, ubusin natin, sayang eh. Kahit maduduwal ka na sa kabusugan, di ba? Kahit maduduwal ka na sa kabusugan ba? Hindi mo na kaya, alam natin, ang sunnah ay 1/3, 1/3, 1/3 lang. Di ba? Subalit, ginawa mo pa rin, binusog mo pa rin ang sarili mo just to satisfy, ika nga, para hindi mapahiya sa sa host. Tapos, still na mayroon pa rin natitira. Tapos sasabihin mo ngayon, bro, ubusin natin, sayang. Applicable ba yung sayang na yun? Hindi. Kasi bakit? Kapahama ka na yun eh. Hindi na biyaya yan, kapatid. Buti na. Masalamat ka talaga, di ka dumating kanina. No? So, magkakaroon na doon balancing, di ba, 1/3, 1/3. Tapos, hindi mo na kaya kusin. So, pwedeng itapon, hindi ba yan? Okay, good. No, kung ito ay walang ibang option, may mga option pa kasi, bakit mo itatapon? Yung nalawayan na gamitin. Uy, hindi yan. Bakit? Kung nalawayan, najis bang laway mo?
Ang tahi. Kasi ang tanong ngayon, najis ba ang laway mo? Najis ba ang laway ng isang tao, ng isang mananampalataya? Hindi. Oh, hindi siya najis. Okay? So, pwede kang mag-sharon. Kapatid. Pwede kang mag-sharon. You know? O pwede mong ipakain, halimbawa. Biro mo dito sa Saudi Arabia, alam mo kapag umatin kayo ng kanilang wedding ceremony, ng kanilang kasal, ng walima nila, di ba? Ang kanilang customarily, pinauuna yung mga kalalakihan bago yung kababaihan. Bakit? Kasi, pagdating sa pagkain, kasi anumang natitira mula sa kalalakihan, kinakain ng babae yun. Yun ang sineserve sa kababaihan. Yan ang customary ng mga Arab. Kung pala ustad dun sa Alwadi, kung kaso ba hindi makaroon ng pusa, haram na ba rin? Ano no? Haram na. Yung sa Alwadi, napakadami yung Di, ang tanong kasi dito, sino ang may pananagutan sa anumang sobra doon? Yung nag-serve. Hindi ikaw. Ang pananagutan mo kung ano yung kinuha mo. Yun lang, kumanagot ka ngayon kasi bakit mo, alam mo namang na hindi mo kayang ubusin tapos kuha ka ng kuha. Di ba? So yun, kaysa mga buffet sa hotel, dahil sa namangha tayo sa mga pagkain, kuha tayo ng kuha ng pagkain. Di ba? Narasan kasi lagi kami lumalabas, pupunta ka ng ibang Sa mga buffet, minsan minsan na kasi libre lahat buffet, kuha ka ng kuha, baka para bang maubusan ka. Yung pala pag gano'n mo na, hindi pa nga nakalahati, busog ka na. Kaya ang hirap ubusin. So yun mga kapatid. So ang mahalaga, tulad ang punto ng ayan na ito, walang sayang sa anumang nakapagbibigay ng kapahamakan, walang sayang sa anumang ipinagbabawal, walang sayang sa anumang marumi. You know? Yan ang prinsipyo ng Sharia. Okay? Okay, yan ang dalil mga kapatid. Mula sa sunnah, mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhu nagsabi, wajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syatan maitatan u'tiyatha maulatun li Maymuna min as-sadaqah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hal la intafa'tum bi jildiha? Qalu innaha maita, qala innama harma akluha. Nakakita ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang patay na tupa na ibinigay bilang limus sa aliping babae ni Maymuna. Sinabi ng Propeta Sallam, bakit hindi ninyo pakinabangan ang balat nito? Maita, natupa. Sinabi nila, ito po ay maita, patay na hayop o propeta ng Allah. Ang sabi ng Propeta Sallam, ang ipinagbabawal lamang ay ang kainin ang karne nito. So, ibig sabihin, pwede mong pakinabangan ang kanyang balat. So, walang issue dyan. So, malinaw na may mga patunay mga kapatid. Ngayon, pag tinanong kita next sasabihin mo naman najis. Kasi ganito, ganyan. Okay? No, take note, sa hadith na ito, wala siyang binanggit na dibag. Okay? Kasi ang dibag ay matatagpuan sa ibang narration ng hadith. You know? Kasi abig sabihin, understood na ito na kapag pwede mong pakinabangan kapag dumaan na sa proseso ng dibag. You know? So yung mga kapatid, upang ito ay maging malinis. So ang hadith na ito ay nagpapahiwatig ng pagpapahintulot sa paggamit ng anuman mula sa maita, bukod lamang sa pagkain ito. Ibig sabihin, bagamat ipinagbabawal kainin ng maita, pinahihintulutan pa rin ang paggamit sa iba nitong bahagi gaya ng balahibo, lana o balat. Kung ito ay dumaan sa pagdibag o pagtanggal ng dumi o pagproseso sa balat. Siyempre yung balahibo, hindi na kailangan ng dibag. Hindi na kailangan ng tinatawag na dibag. Ang dibag ay applicable lamang sa balat. Okay? So, bilang pangatlo, mga kapatid na pangatwiran, ang pangunahing alituntunin sa mga bagay ay ang pagiging mubah. So, ito yung principle ng Islam. Huwag niyong kalimutan. Lahat ng bagay, mubah. Okay? All things, okay? Okay, are considered mubah. Anong ibig sabihin ng mubah? Ang mubah ibig sabihin ay allowed. Allowed ba? Ibig sabihin pinahintulutan. Yan ang prinsipyo Allowed. Lahat ng bagay pinahihintulutan.
Yan ang itanim sa lahat-lahat ng bagay, pinahihintulutan, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Subalit, syempre, at walang patunay, maliban lamang kapag sinabi ng Sharia na ito ay hindi pwede. So, na bawal. Yun yung principle ng Sharia. Lahat ng bagay pwede. No, pag may gumawa kayo ng isang bagay, tapos ikaw ngayon na nakakita, oy, ba't mo ginawa yan? Haram yan. So magkakaroon kayo ng arguments. Sabihin mo, lahat ng bagay ay pwede. Ganito yan, magbigyan kayo ng senaryo kasi maaaring mangyari sa inyo yan eh. Halimbawa, may mga binsang kasi may ginagawa tayo, di ba, na akala ng iba ay bawal. Kasi yun ang pagkakaalam nila. Tapos ikaw ngayon, ginawa mo yun. So nagkaroon kayo ng clash. Kasi sabi, uy, ba't mo ginawa yan? Bawal, haram yan. Mas ikaw naman ngayon, mayroon kang alam mo yung principle ng Sharia. Oops, mayroon akong dalil. Ang dalil ko is lahat ng bagay ay pwede. Okay, yan ang aking pinangawakan dalil. Tapos ito namang sabi sa'yo, meron akong dalil din. Yung ginawa mo ay bawal sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kapag napatunayan niya yun, na yun ay mula sa Propeta sallallahu na ipinagbabawal, o kay mula sa Quran na ipinagbabawal ng Quran, ibig sabihin, talo siya. Panalo siya. Pero kung wala siyang maipakitang dalil sa bagay na kiniklaim niya na iyon ay haram, panalo ka, talo siya. Kahit meron, Ustad. Ha? Kahit meron, hindi namin alam kung ano kayo. Kasi kapag meron na ngayon, wala nang usapan kung meron. Kung meron. Okay, walang usapan eh. Kasi kung meron malino na patunay na yun ay haram, walang usapan. Walang usapan. Okay? Ngayon, ang problema ngayon, pareho kayong walang alam. Diba? So ngayon, sa isang tao na halimbawa, itong dalawa ngayon, ang alam lamang itong prinsipyo na ito, na lahat ng bagay ay pwede. Yun lang ang alam niya. Samantalang yung itong nag-ano sa kanya, yung sumalungat sa kanya, wala rin siyang alam. Na yun ay tinatawag na haram. So saan ngayon mananalo? Ang mananalo ay walang iba kundi merong pinanghawakan na batayan. Kasi ito na yung maging malino na batayan. Okay, hanggat walang dalil sa pagbabawal sa mga bagay-bagay, ay pwede mong gawin. Okay? Hanggat walang malinaw na batayan na ito ay ipinagbabawal. Malinaw? Okay. Oops, ilabas mo yung usapin ng akida. Yes. Iba yung usapan ng akida. Ibig sabihin ng akida o tinatawag na pagsamba, worship. Kasi pagdating sa akida o belief, pagdating sa tinatawag na pagsamba sa Allah, baliktad. Lahat ng uri ng pagsamba ay bawal. Hindi ka pwedeng gumawa ng anumang pagsamba sa Allah nang wala kang batayan. Okay? Kaya wag mong gawin yun. Okay? So ngayon, ginawa mo na wala kang dalil. Okay? Na wala kang batayan, haram yun. Haram yun, kung wala kang batayan. Kaya sa ganun sinabi ng mga lugarang sa Egypt, yung mga Shaira, na nasubila siya, di ba? Okay. Kasi yung pagsisilipin daw is pagpapahalaga sa Propeta. So, pagpapahalaga, yung nilulong sa principle na yun. Ang pagmamahal ay ibada. Yes, yun ang alam nila. Isubra. Nasubila siya, di ba? So kapag kasi, tinitingnan ng walang dito is pa Asya. Kasi ang pagmamahal sa propeta is bahagi ng akida. Bahagi ng akida, belief. Okay? Ibig sabihin paniniwala. Pananampalataya. Bahagi ng tinatawag na pananampalataya. Bahagi ng belief. Iman. Bahagi ng iman. So anumang anong bahagi naman ito, lahat ay ipinagbabawal. Okay? Bawal. Kung wala kang patunay sa Quran at sa Sunnah na ito ay pwede mong gawin. Okay? Dahil pwede kang maniwala. Pwede ka, halimbawa, maniwala tayo sa maniniwala tayo sa na mayroong tikbalang. Belief 'yun. Kasi ilmul ghaib 'yun. Right? Tikbalang. So ang tanong ngayon, may dalil ba sa tikbalang? Ito ay magano ka muna. Ang prinsipyo mo diyan, magwakaf ka muna. Ibig sabihin ng wakaf, ibig sabihin manatili abstain ka muna. Kasi paniniwala yun, sa ilmul ghaib eh. You have to abstain that. Okay, yung anong prinsipyo, hindi ka pwedeng maniwala muna. Not unless may establish na mayroong proof. Quran at sa katanatawag na sabi nating hadith. Sabi na, kung
ang tikbalang ay bahagi ng jinn, ito na ngayon. Okay, pwiniwala ka na yun ay jinn. Okay? Pero yung tikbalang na ayon sa mga katang-isip ng tao at pinangalanan lang tikbalang, abay, may question dyan. Baka ito'y nahaluan na ng imagination ng tao. Ha? Malinaw? So, ang mahalaga, lahat ng bagay, ang prinsipyo ay mubah. Okay? Kaya walang duda, especially sa usapin na ito, yung muamala ito, hindi ito ibada. Ang pagkain ay muamala, ang 'di ba, yung pakikipagtalik ay muamala, pag-aasawa ay especially yung mga is muamala, business is muamala. Okay? So yun mga kapal sa pananampalataya Islam. So, at walang patunay nagsasaad sa pagiging najis nito, sapagkat ang mga ito ay kabilang sa mga tayyibat, sa mabubuting bagay, at hindi kabilang sa mga khabaith o marurumi o karimari-marin. Kahit nasasaklaw ito ng talata hingga sa mga pinahintulutang bagay, dahil hindi ito kabilang sa mga ipinagbabawal ng Allah na khabaith maging sa mismong salita o sa kahulugan nito. Pang-apat na katwiran, ang maita na ipinagbabawal ay yaong tinataglay ang his o pakiramdam at haraka o iradiya o kusang pagkilos, samantalang ang syar o buhok at ang katulad nito ay walang pakiramdam at hindi kumikilos sa sariling kagustuhan. At hindi rin ito pinapasukan ng haya o hayawaniya o buhay ng hayop upang ito'y mamatay dahil sa pagkahiwalay nito. Bagkus ito ay tulad lamang ng tanim na tumutubo at tumatanggap ng sustansya, at kapag ito ay natuyo o ang lupa ay namatay, hindi ito nagiging sanhi ng karumihan ayon sa pinagkaisa ng panahon ng mga Muslim. Ano ibig sabihin nito? Yung balahibo kasi, wala siyang kinalaman sa contribution ng buhay ng isang hayop. Wala siyang kinalaman. Kaya kung putulin mo yung balahibo niya, still na buhay pa rin yung hayop, hindi mababawasan ang kanyang buhay. Hindi katulad ng halimbawa ng paa, putulin mo yung paa, nagbibigay yung contribution sa buhay ng hayop. Okay? Nagbibigay ng contribution. Bagkus itong mga balahibo na ito ay sustansya kumbaga. Okay? Samarakat. Faddalu? Samarakat. You know? Kaya walang doon, walang kinalaman. Hindi katulad halimbawa ng kuko, kapag binunot mo yung kuko, magkakaroon talaga ng sugat at magkakaroon ng harm sa isang hayop o maging sa atin nga, di ba? Wala siyang kuko, yung tinatawag na yung balahibo, kapag kinaganan mo yan, wala siyang contribution sa buhay kumbaga ng isang hayop. Kaya, Halimbawa, ang tupa, lalo na nakukuha siya sa mga malalamig na lugar. Tanggalan mo siya ng balat. Magkakaroon ng epekto ang health niya. Kasi anong ipanalaban niya sa climatic conditions? that's a good question, that's a good point. But ang pinag-usapan natin dito yung nagbibigay ng nagbibigay ng sabihin natin. Kaya nagbibigay ng sustansya yun, ng protection yun sa kanya. But we're talking about yung buhay ba, yung soul. Okay, yung soul ng isang tinatawag ng isang nilalang. You know? Hindi yung tinatawag na You know? So, yun mga kapatid. So, panglima, ang sanhi ng karumihan ay ang rutuba. So, ang sanhi ng najis ay walang iba yung rutuba. Ang rutuba, yun yung kabasaan o likido. Okay? At ito ay karaniwang matatagpuan lamang sa mga bahagi ng katawan na dinadaluyan ng dugo. Okay? Kaya naman, ipinasya ang pagiging malinis sa mga nilalang na walang dumadaloy na dugo. Kagaya ng langaw, kagaya ng lamok, at yaong mga bahagi ng katawan na walang likido ay tinuturing na katulad ng mga nilalang na walang dumadaloy na dugo. So, katulad ng balahibo, hindi siya nagdadaloy ng dugo. Eh, kumbaga, malawak sa tinatawag na impluwensya ng najis. Okay? Ng maita. So, bilang panghuli na katwiran, kung ang sya'ar o buhok ay tunay na bahagi ng katawan ng hayop, hindi sana pinahintulutan ng pagkuha nito habang buhay pa ang hayop. Subalit dahil sa pinagpagkaisa ng mga ulama na ang buhok or ang lana o balahibo kapag binupit mula sa hayop, habang ito'y buhay ay natiling pinahintulutan at malinis, maliwanag na ito hindi katulad ng laham. Hindi katulad ng sabihin natin ng laman. Okay? So ang punto, ang mahalaga dito, kapag, ito, ulitin natin summary. Kapag yung mga lana, wool, o fur, o bala, o hair ng isang hayop, walang arguments kapag ito ay na-razor, o kaysa pinutol o ginupit, walang arguments dyan. Lahat ay nagkasundo na ito ay pwede. Especially yung hayop na mula sa pwedeng kainin,
Kahit pa ito ay maita. Okay? At kahit pa ito ay tinatawag, especially yung buhay. Halimbawa, buhay pa siya, di pa siya natigok, i-razor mo siya para pakinabangan yung balahibo, that is tahir. You know? Nagkakaroon lamang ng arguments kapag ito ay binunot mo, pinagpag mo, at pagkatao kay sabihin natin ay kusang nalalaglag. Dahil bakit? Dahil meron pa ito maaring impluensya ng bakas ng sabihin natin ng laman. Okay? Kasi anumang inihiwalay na laman sa isang hayop na buhay pa, yung hiniwalay na yun ay najis. Ulitin ko, halimbawa, ito yung hayop, no? Buo siya. Buhay siya. Pag hiniwalay mo ngayon sa kanya ito, halimbawa, ito yung kanyang paa, okay? Saka mo na siya kakatayin kasi sayang. Ang gagawin mo ngayon, ihiwalay mo yung paa niya. Which is buhay pa. So, anumang hinahiwalay mula dito sa kanya, okay, na especially nagtataglay ng laman, ito ay tinatawag na maita. Ito yung maita. Okay. So, like, isang model siya ng hati. Ako, napalit na yung paa. Pero parang bilis, na natagpuan na yung sa nabuhay pa. Okay. Ginagay niya, yung paa nung nakaraang araw ay hindi binigay nyo. Oo, kasi di pa naman siya ano. Oh. Yung actual na napagkakuan, yun lang ako. Oh, yun ang pwedeng kainin kasi nga buhay pa siya. Not unless kapag hinanting siya, bago hantingin, di ba na nahiwalay muna, right? Sa paghanting, actual, Nahiwalay. nabaril niya yung anak, yung paa. Oh. Tapos pagka ilang oras lang, sabi siya natagpuan niya. Nabuhay pa. So, gano'n niya, baga, natanagay niya sa pamamaraan isla. Now, yung paalayaon na nakaputol niya una, harap na yung kainin. That's a good question. Okay? So, nahiwalay na kasi siya. Tapos bago pa nangyari yung pagkatay. So, sa oras lang yung paglitan, oras yung araw. Okay. I-research natin yan, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? Basta kapag hunting mo sa may bismillah sila pa Yes. Pinahintulad ka pag hinanting mo na siya na pag natagpuan mo ng patay. Legal na sa'yo yan, malinis na sa'yo yan, pwede mo nang kainin. Pero once na kapag hinanting mo, tinira mo siya ngayon, at pagkatapos ay nabutan mo ng buhay, okay, obligado kang katayin yun. Okay, para magiging totally halal. Yun nga yung issue doon. Oh, halimbawa ngayon, di ba, naghunting ka ngayon. Tapos, ang ginawa mong hunting is, ng basuka. Nangyari sa amin sa Manila. Yung siya ganun tinira ng naghahanting. Napunto yung malaking usas, napunto yung paan. And then, mga ilang oras, nadaanan namin doon sa may sapa. Doon ang mahinga yung kusa na hindi na makakalaw kasi mga puso ng buko. So, buhay pa siya. Nung kinalay namin, pero yung paa, binigay sa mga hindi pa nananampalataya. Well, that's safe. Okay, safe yun. Kasi, Ang tanong ko sila, naalala ko, kung yung, ano na yun, para sa akin, nagiging ano yan, magiging, ano siya, maita. kasi, Oh. yan eh, baka magyari ko. Maging maita. Ito initial na sagot ko dyan, bago natin ano, pero kasi maita siya, consider na maita. Kasi nga, buhay pa siya nung nahiwalay. Okay lang sana nung tinira mo siya, di ba, nahiwalay, after that, wala na siyang buhay, lahat yun ay pwede. Nakalakad yung putol pa. Parang kalakad. Okay. Ay, nako. Okay. Sumunod mga kapatid ay whatever is a word from Allah for living creatures. Yun nga sa kanina. Ang bahaging nahiwalay mula sa buhay na hayop. Pag-usapan natin anumang bahaging nahiwalay mula sa hayop. Okay? Sa buhay na hayop. So, unang issue, ang bahaging naputol sa buhay na may dugo. Ito yung kanina. Ang bahaging naputol sa buhay na may dugo. Okay? Ibig sabihin, tulad ng kanina, halimbawa, itong naputol na ito, mayroong dugo. Kasi yung kanina, yung walang issue doon kasi wala namang dugo yun eh. Okay? So, ito ngayon ay
nahiwalay siya, buhay na hayop, tapos nahiwalay ito may dugo. Okay. So, ang bahaging naputol mula sa isang buhay na nilalang na may dugo, tulad ng kamay, tainga, ilong, at katulad nito ay itinuturing na najis. Tinuturing na marumi. So, ino ang patunay? Ito'y mula sa patunay sa ijma, konsensus sa mga ulama. So, ipinahayag ng mga scholar tulad ni Ibn al-Munzir, al-Kasani, Ibn Rushd, al-Nawawi, at Ibn Taymiyyah na mayroong ijma ang hinggil sa isyong na ito. Ibig sabihin sila ay nagkasundo na ito ay, sabihin natin ay, najis. You know? Anumang may dugo na nahiwalay mula sa buhay na hayop, mga kapatid. Kaya sinabi ni al-Munzir na pagkaisa ng mga ulama na ang tupa, kamelyo at baka kapag may naputol na bahagi mula sa mga ito habang buhay pa, ang bahaging iyon ay najis, marumi. Sinabi ni Al-Kasani, ang mga naputol mula sa buhay ay bahagi na may dugo, gaya ng kamay, tainga, ilong at mga katulad nito, ito ay tinuturing na najis batay sa pinagkaisahan ng mga scholar. Sinabi ni Ibn Rushd, ang lahat ay nagkakaisa sa pananaw na ang anumang bahagi na naputol mula sa isang hayop habang ito ay buhay ay tinuturing na maita. Okay? Sinabi ni Imam Nawawi, ang bahaging nahiwalay mula sa isang hayop na buhay, gaya ng buntot ng tupa, umbok ng kamilyo, buntot ng baka, tainga, kamay at iba pa ay najis ayon sa pinagkaisahan. Sinabi ni Ibn Taymiyyah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Propeta ay tinanong tungkol sa mga tao na mahilig sa umbok ng kamilyo at sa taba ng buntot ng tupa. At sinabi niya, anumang naputol mula sa hayop habang ito ay buhay ay tinuturing na patay. Okay, ito isinalaysay ni Abu Dawud at iba pa at ito ay pinagkaisahan ng mga skolar. So malinaw yun. So kanina, walang duda, yun ay batay dito ay najis yun. Kasi buhay pa siya. Okay? Buhay pa siya. Tapos ano, yung babalin mo ay nagiging ano, buhay pa, alam mo, hindi dapat ng kamatayan, hindi mo pa siya na nakatay. Alam pa rin eh. Hindi, tika muna. Naabutan mo siya na buhay. Okay. Hindi mo... Talaga yung kutsilyo sa liig. Ito kasi ang issue dyan. Kasi kapag natagpuan mong buhay pa, at hindi mo ito napatat, at hindi mo nakatay, may tuturing na maita. Pero kapag hindi mo natagpuan, halimbawa, ang layo ng distance, boom! Okay? Tapos habang papunta ka roon, kusa siyang namatay. So natagpuan mo, napatay na. So ito ay dahil sa sanhi ng iyong hunting, ito ay magiging halal kasi natagpuan mo, napatay na. Ang issue kasi dyan na, natagpuan mo eh, nabuhay pa eh. Tapos hindi mo na ano. Nung ihawin niya, yun wala mag-angat yan ang kutsilyo sa lahat. Ay mayroon na sa mga Discovery Channel. Na kunya nabukunyari yung mga yung mga pre. Ay hindi pala yung mga tupa, yung kinain ng mga tigre. Nakukunya rin patay. Tapos nung himulay na yung tigre, biglang kumawala sa ano. Oh, di ba? So yun. Okay? So, ikalawang issue, ang bahaging nahiwalay na walang dugo mula sa buhay na hayop na maaaring kainin ng laman. So, ang anumang bahagi na hiwalay mula sa isang buhay na hayop na maaaring kainin ng laman, walang anumang dugo. Tulad ng buhok, balahibo, lana at buntal ng pakpak ay malinis. Ito ay tinatawag na tahir. At yan ay tulad ng sinabi natin kanina, yung mga patunay sa bagay na ito. Okay? At gayon din pangalawa, ikatlong issue mga kapatid, issue na maita na malinis. Doon na tayo sa tinatawag na maita na malinis. Kasi tapos na yan, ito yung mga maita. Ano bang oras na? Okay, mayroon pa tayong oras. So ngayon, ito yung maita. Tapos na tayo sa maita na marumi. Pwedeng ano? Pag-usapan natin ngayon yung maita na malinis. Meron palang maita na malinis. Wala kang tanong? Wala kayong tanong? Ano yung tanong? Sige. Pinarin daw niya, sabi niya sa kapalit, bismillah, natamaan yung manok patay. Yes. Ay, hunting yun. Pag-hunting. Kapag ito ay bahagi ng hunting, walang problema. Hindi. Buhay na,
okay na, ay, yung alaga mo na manok, kaso na, papagod na pagkalagay. Sinalit na lang, bismillah. Ang pinainom doon sa bagay na yan, walang iba kundi ay hunting. Ayan lang, Kasi yung hunting na yan, specific kasi yan. Ang bali, specific kasi na yan, exemption yan sa ano. You know? Kapag hunting, alam kasi may mga manok na hunting eh. Waris mga tawag diyan, mga wild mga wild, merong wild chicken Saan? Yayas ba naton? Pag nanakaw yun, di hunting yun. Wala ba? Okay. Pag-usapan natin yung mayta na malinis. At basa. Al-mayta tahira. Okay, ibig sabihin malinis na mayta, malinis na bangkay, malinis na patay. Okay, at ito ay merong iba't ibang sangay. Unang sangay ay mayta ng tao. Human corpse. Okay? O tinatawag na maytatul adami. Ang mayta ng tao ay tahir. Ito ay malinis, maging ito man ay Muslim o hindi Muslim. So take note ito ay pure. Okay? Muslim or non-Muslim. Ibig sabihin, Muslim ano hindi Muslim kapag ang bangkay nito ay malinis, mga kapatid. Ito ang pananaw ng karamihan sa mga scholar, kabilang ang Malikiyah, sa kung saan sa pinakamatibay na opinion, Shafi'iyya at sa tinatawag na Hanabila. Although may mga ulama na disagree sa opinion na ito, pero ito ay refutable. So anong patunay mga kapatid, no? Mula sa aklat, mula sa Quran, sinabi ng Allah, "Walaqad karramna bani Adam." Chapter 17, verse 70. Yun ang proof, no? Chapter 17, verse 70, na sinabi ng Allah, "At katiyakan, pinararangalan namin ang mga angkan ni Adam." Pinararangalan. Ibig sabihin ay, ito'y kabilang. Pag angkan ni Adam, Muslim ano hindi Muslim, no? So, ang pagpaparangal sa buong angkan ni Adam, ibig sabihin sang katauhan, ay nagpapahiwatig na hindi sila dapat hatulan bilang najis. Magiging sila man ay buhay o patay, at magiging sila ay Muslim o hindi Muslim. So, ibig sabihin, they are pure physically. Ang najis sa hindi Muslim, yung tinatawag na spiritual. Okay? Dahil sa kanila ang shirk, pagtatambal sa Allah, ng pagsamba at anumang katulad nito. Pero physically, they are attributed as pure. Okay? Physical. Bagkos, may mga malilinis pa pagdating sa mas hygienic, mas ano pa yung hygiene ng mga ibang mga non-Muslim kaysa mga Muslim. Diba? Na kung saan yung mga Muslim, yung kilikili, yung kilikili pa lang putok na. Pero yung ibang non-Muslim, yun nga lang. Yung mga non-Muslim naman, pagdating sa hindi sila hindi sila naghuhugas. No, especially karamihan sa kanila. Sabihin sa atin, naghuhugas. Obligado yung tinatawag na paghuhugas. You know? Okay. So, ikalawang mula sa sunnah, mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu nagsasabi, "Laqiyani Rasulullah alaihi wasallam wa ana junub, fa'akhadha biyaday, famashaytu ma'ahu hatta qa'ada, fansalaltu, fa'ataytu rajula, fagtasaltu, thumma jitu wa huwa qa'id, faqala ayna kunta ya Aba Hirrin? Faqultu lahu faqala subhanallah, ya Aba Hirrin, innal mu'min la yanjus." Nakasalubong ako ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam habang ako ay nasa kalagayang junub. Sino to? Si Abu Hurairah. So si Abu Hurairah ay junub siya.
wag mo nang tanungin, anong ginawa ni Abu Huraira? Pero take note, walang asawa si Abu Huraira. Siya ay namatay na single, kung di ako nagkamali. Wala siyang sabihin natin yun, mayaring wet dreams. Okay? So, hinawakan niya ang aking kamay habang siya ay nasa kalagayan ng junub at naglakad kami hanggang siya ay naupo. Ako'y dahan-dahang lumayo kasi nga, nahiya siya kasi junub siya. Pumunta sa tulda at naligo. Pagbalik ko, siya ay nakaupo pa rin. Sinabi niya, saan ka nagpunta o Abu Hir? Kasi ang kanya, si Abu Huraira, isa sa mga palayaw na si Abu Hir. Hir, ang ibig sabihin ng Hir ay shortcut ng Huraira. Hir, isa sa mga Arabic term ng pusa is Hir. Okay, Hirra or Hir. Okay? So saan ka nagpunta o Abu Hir? Sinabi ko sa kanya ang nangyari, kaya sinabi niya, Subhanallah, o Abu Hir, tunay na mananampalataya ay hindi nagiging marumi. Okay? Hindi siya tinatawag nagiging marumi. So yun lang yan, Diyos. So, ano yung, that's a good point dito, yung hadith ito mga kapatid. Yung sinabi na na tunay na mananampalataya ay hindi nagiging marumi. So bakit tayo inutusan tayong maligo kapag tayo junub? Kasi may order na lumakas wala. May kundom junuban, pagtasilo. Ano yung ano? Of course, may tinatanong. Pero on the question, walang duda, may batayan tayo dyan. Pero ano yung wisdom? Bakit? Kasi parang tingin ni Allah, pantay-pantay, paparumi ka na depende siguro sa sitwasyon. Pero tingin ni Allah, pantay-pantay sa pamilya. Habang sa pananampalataya yung isa. Oh, that's a good point. Pero the question dito kasi, tayo, kapag tayo ay nasa kalagayan ng junub, ano may sabi ng junub? Yung tumulandit, bumulalas, yung... halimbawa, kasi ito, para kapatid na Ahmad, ang kalagayan ng junub, maraming dahilan kung bakit naging junub ang isang tao. But basically, ang ibig sabihin ng junub is major state of impurity. Okay? Isa sa mga kalagayan o sanhi kung bakit junub ang tao ay sa pagkikipagtalik. Now, tandaan natin, regarding sa pagkikipagtalik, kahit pa walang lumabas mula sa babae at saka mula sa lalaki, nagkasalubong lamang siya, nagdikit lamang yung pintuan at saka yung tinatawag na susi, nagkadikit lamang siya ng walang hail, biduni hail, ng walang harang, obligado na sa kanya yung pagligo. Obligado na yung pagligo, kahit nakadikit lamang, wala pang penetration nangyari. Nakadikit lang talaga siya, halimbawa, ganun. Tapos nagkahiyaan. Okay? Pero walang duda kasi para sa atin sa panahon ngayon, parang imposible mangyari kasi once na kapag tuloy-tuloy na. Pero ang Islam, dinitalyado yan. Okay? Kasi kapag nangyari yan, at may mga mangyayari talaga, kaya nga sinabi niya kasi may nangyayari talaga. So kapag nangyari yan, kahit walang penetration nangyari, obligado faqad wajib al-ghusl. Okay? Obligado na mangyari ang ghusl. Especially sa mga mag-asawa, usaping mag-asawa yan. You know? So yun. So ibig sabihin nasa kalagayan na siya ng janaba. In terms of sexual intercourse, kahit pa without penetration, janaba na siya. Pangalawa, nagiging dahilan ng janaba ay ang tinatawag na wet dream. Wet dreams. Especially yung mga nagwe-wet dream, ito yung mga medyo nasa kasagsagan pa ng kabataan eh. Yung mga gurang na, hindi na nagwe-wet dream yan. Ganun. Ay, sa bagay. Ha? Ano sa Tagalog yung wet dream? Mamamasang-masang ano? Mamamasang-masang panaginip? Pag sinabi kasi yung wet dream, either may nakita ka sa kapanaginip o wala, so long nakapag-gising mo ay meron ng bakas na ito ay bumulwak, o kaya pumulandit, o dumausdus, okay? Ay nasa janaba ka na. Kalagay na janaba. Pag sinabi, obligado ka ng maligo. Pangatlo, walang duda, huwag natin ikahiya yung pagsasarili.
Actually, kapag ito ay tinatawag na sabihin natin ay merong lumabas, umulandit, okay? Ibig sabihin ay junub ang isang tao. You know? So, yun yung mga kadahilanan kung bakit nagkaroon ng janaba ang isang tao. At kapag nasa junub siya, obligado siyang maligo. Yan ang turo. Yan ang sabi ng Allah sa banal ng Quran. Okay? May maliban lamang kung wala kayong matagpuan tubig. You know? Sapagkat sapat na ang tayammum. So, ngayon dito. So, ang punto ngayon dito, na sinabi sa hadith ng Prophet Islam, innal mu'minu la yanjus. Ang isang mananampalataya hindi naging najis. Bakit maliligo ba? So bakit pa tayo inutusan na tayo ay nasabihin natin ay kapag nasa junub tayo maligo? Dahil sa for example, pag magsasala na tayo, Oo nga. ano na natin? Oo nga, alam natin obligado. Ang tanong kasi dito ngayon, Anong wisdom? anong wisdom kung bakit sa hadith na yon sinabi ni Prophet ang isang mananampalataya ay hindi naging najis, pero bakit tayo inobligado maligo kapag tayo ay nasa state ng janaba? Sila sa yung balik. Ay, kasi, bakit? Parang sa palagay, no? Ano? Kung magkakaroon ng kapanatagan, Aha. at kahiyaan sa sarili sa pagharap sa kanyang trabaho. Okay, good question. Pero ang sagot ay nasa question na eh. Bakit? Kasi, inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na maligo sa pagiging janaba, hindi dahil sa tayo ay najis. Okay? Hindi ibig sabihin na tayo ay najis. Ang mananampalataya kailanman ay hindi nagiging najis. Okay? So, walang connection sa pagiging najis yung pag-utos sa atin na maligo sa janaba. You know? Kasi kahit hindi ka maligo, still na hindi ka najis. Malinaw? Nagiging obligasyon lang sa atin maligo na janaba tayo kasi nga tayo ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung walang utos sa atin ng Allah na maligo na nasa state ng janaba, hindi tayo maliligo. Pero anong wisdom kung bakit inutusan tayo na maligo ng nasa state ng janaba? Hindi dahil sa pagiging najis, hindi dahil sa tayo ay najis, kundi merong ibang wisdom. Merong ibang tinatawag na, kumbaga, merong ibang dunong. So, sa likod nito, kung bakit tayo inutusan na maligo habang tayo nasa state ng janaba. Pero hindi dahil sa tayo ay najis. Okay? Kasi ang mu'min ay hindi nagiging tinatawag na najis. Okay? So yun. So that is your assignment. There is another explanation about the medical purpose. Ay, hindi na wala sa Ha? Hindi pa nasagot. Yung wisdom kung bakit inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na maligo ng state ng janaba, although hindi naman tayo najis, pero anong wisdom noon? Okay, so yan ay ating tunghayan at maging assignment nyo yan. Okay mga kapatid, so bilang panghuli, punto ng patunay, ang sinabi ng Prophet Sallam na layan Diyos, ang isang mananampalataya ay hindi nagiging marumi, ay isang pangkalahatang pahayag na sumasaklaw maging sa kalagayan ng buhay at kamatayan, kaya't nagpapahiwatig ng katawan ng tao ay manatiling tahir, buhay man o patay. Okay? So maraming salamat. So inshallah ay ikatlo, bilang panghuli, ikatlo mula sa athar, sa laysay ng mga sahaba, mula kay Ibn Abbas na nagsabi ang Muslim ay hindi nagiging najis, buhay man o patay. Ikaapat na pangangatwiran, tunay na ang patay na mananampalataya ay itinatagubili na paliguan at kung siya ay najis, wala sanang kabuluhan ang pagligo sa kanya. Okay? Mayroong ding dalil na nagpapatunay sa pagiging tahir ng buhay na musyrik, hindi Muslim, at walang dalil na nagsasaad na siya ay nagiging najis kapag ito ay namatay. Tulad ng halimbawa, yung sabihin natin, yung patay, kapag tayo namatay, bakit tayo inutusan na paliguan yung patay? Paliguan yung patay, hindi dahil sa najis yung patay. Okay, mayroong ibang bagay kung bakit kailangan paliguan ng patay. Hindi dahil sa pagiging najis niya. You know? Sapagkat ang mananampalataya, kailanman buhay man o patay, hindi layan Diyos, hindi siya nagiging najis. Okay? Pero bakit ang mukha niya parang najis? Okay mga kapatid, so dito na lamang. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinasagot.